lindol, kailangan po natin nito para ma-educate po tayo kung paano po ang tamang pag-evacuate. So sa STI, meron po siyang 3 exit. Pagdating nyo po dito sa ground, pwede po kayo mag-exit dito sa may open lobby, pwede dito sa canteen, at pwede po dito sa main lobby. So ang mangyayari kapag lumindol, anong unang gagawin? Duck, cover, and hold. So, kaya tayo pinapa-duck, cover, and hold kasi kapag gumagalaw ang building, napakahirap po maglakad. Then kapag gumagalaw din po, so kaya tayo pinapa-cover kung meron kayong makitang lamesa o upuan dahil posibleng bumagsak ang mga ilaw, ang ceiling, at ang pinaka-worst is kapag nabagsakan tayo ng semento. So, hold at least 15 seconds kasi hindi naman tumatagal yan. Ang lindol naman is tumatagal matagal na siguro at 20 seconds. Then saka tayo mag-evacuate. Kapag narinig nyo yung general alarm kanina pinatunog ko, wag na po tayo magtanong kung mag-evacuate po. Mag-evacuate po talaga. Kasi napakahirap po mag-rescue na hindi naniniwala sa alarm. Sasabihin lang na ay false alarm lang yan. So mas maganda po talaga na mag-evacuate. Wala na pong tanong-tanong. Kapag narinig yung general alarm ng building, mag-evacuate po. So equip po tayo ng fire alarm system. Si STI Nova, equip po ng fire alarm system. So kapag nandito na sa holding area, ang trabaho po ng mga teachers is mag-head count. Titingnan po natin kung may nawawala tayong estudyante. Saka natin nire-report sa incident command post na nandoon. Pagtatayo tayo ng incident command post, lahat ng concern ay doon po ibabato. Ma-activate po ang emergency response team ng STI kapag may ganitong emergency. Ang mga program heads ay magiging communication team. Then ang mga teachers ay magiging evacuation team. Then ang first aider, pinapangunahan po ng ating registered nurse. Nasaan si nurse? Nandun po siya, registered nurse, kung kailangan ng first aid, kung may napil, kung may napilayan, may nasugatan, meron po tayong nurse. Then ang safety and security, pinapangunahan po ng ating OIC. So yung traffic, para hindi po tayo magka-traffic, siya po yung naka-assign sa safety and security. Then ang rescuer natin, ang team ng janitor, ng utility. So kung may bubuhatin, kung may mga hindi kaya maglakad, sila po ang naka-assign sa rescuer. So ma-activate ang emergency response team natin kapag may ganitong emergency. So kaya po tayo may BFP para maging observer. Kung may mali man sa ating ginawang procedure, pwede sila mag-advise kung ano pang pwedeng gawin kapag ganitong may drill tayo. At yun po, tandaan po natin, kapag lindol, wala po siyang pinipiling oras at araw. Kahit po natutulog tayo, kahit may ginagawa. Kaya po, dapat lagi po tayong handa. Hindi kagaya ng sunog na meron siyang makikita natin na may usok, pwede nating ma-prevent kasi si STI, meron siyang mga fire safety devices, kompleto po siya. Okay. Mga kabarangay, salamat sir. Mga kabarangay, ang napapanood nyo po ay ang mga actual na ikinoconduct na mga na dapat laging kinoconduct, lalo na ngayon at may nangyayari tayong mga pagyanig sa iba't ibang lugar po sa Pilipinas. At dito nga po, ang mga estudyante, ang mga kawani ng STI College Novaliches, kita naman natin, handang-handa sila sa mga ganitong sakuna. Alam nila ang kanilang gagawin. Kasama ho natin yung Sir Edward Mirabete. Ayan, para gabayan tayo sa kanilang drill. Paano po yung ginawa po yung drill dito. At syempre kasama rin po natin, mula po sa Bureau of Fire Protection, siya po ang Safety Fire Officer 3, Sir Manuel Unod. Okay, ikot. Sir Manuel! Ikot tayo. Okay, ikot tayo. Dito tayo sa taas. Okay, palit tayo. Para dito tayo. Kita tayo. Yan. Para makita rin natin mga estudyante. Sir, yes. dito tayo. Sir Manuel, haliho kayo rito. Yan. Eto na. Magtatanong na tayo
tayo, sir. Yes. Ang ganda kasi may koordinasyon ang eskwelahan at ang BFA, sir. Ano ito? Parang sa lahat ho ba ng mga organisasyon, kailangan na meron ho kayong collaboration with like schools o kung saan pa mang mga establishment? Kailangan po. Una, kailangan po ng coordination muna. Pero pag mga ganitong natural disaster, pag ganito pong mga natural disaster, kailangan po on the spot. Wala man siyang coordination ng galing sa ano natin, is on the spot siya. Hindi naman natin masasabi kung kailan darating yung lalo na ang mga disaster, mga man-made disaster and natural disaster. Kumusta po? Kailan po nag-umpisa itong inyong koordinasyon with BFA, sir? Yung coordination Ay, BFP, I'm sorry. sa BFP, lagi po silang observer. So, sila po mag-evaluate kung tama yung procedure po namin. Okay. At doon po rin nakasalalay ang aming fire safety inspection certificate. Correct. So, kapag wala kaming FSIC, wala kaming business permit. Kaya Yun. kailangan namin mag-comply talaga. Sir, sa base ho sa naobserbahan nyo na laging pagkoconduct po nila ng kanilang drill, kumusta po ang inyong mga observations po? Actually, sa observation namin, parati naman po na yearly po namin ginagawa. Twice to thrice a year. Sa ginagawa po ng ating safety officer ng ating SCI, alam na po natin yung ginagawa nila. Minsan may mga big teams, hindi lang natin nagawa kasi nga is pure on students tayo. On the spot din, kumbaga parang parati tayo may preparation. Tapos may coordination sa Quezon City Government. So right now, sirs, nabanggit nyo, puspusan, di ba? Tuloy-tuloy ang drill, ang training nila. Halimbawa dito sa STI College Novaliches, ano ang ating ginagawang, kumbaga, pattern ng regularity ng drill nyo? Sa drill naman, naka-inline kami kay NDRRMC kapag may schedule siya ng National Simultaneous Earthquake Drill. Okay, So, sa NDRRMC, okay. Yes, sa loob ng isang taon meron kaming 4. Tapos sa pagdating ng Fire Prevention Month, meron kaming Fire Safety and Fire Safety Seminar. Ayun. So, Yan! bali 5. Ito na yung ating mga estudyante. Gusto nating malaman yung kanilang reaksyon, yung kanilang mga ginawa. Nandiyan si Yvonne para kausapin Si Andrea. I'm sorry, nandiyan si Andrea para makausap ang kanyang mga kapwa-estudyante. Andrea, go! Thank you so much po, Ate Love and Kuya Tony Pet. So, nandito po tayo dahil mayroong mga onting katanungan ng ating mga STIers or kapwa-estudyante. So, narito po, meron po tayong 2 estudyante na nag-volunteer dahil may mga katanungan sila. So, Kuya, ano po ang inyong pangalan, year, and course? Amiel Bautista po, 4th year college student from Bachelor of Science of Hospitality Management. Ayun po, thank you so much, Kuya Amiel. So, para sa inyong katanungan, pwede nyo na pong tanungin ang ating mga BFP personnel. Kung may go bag po ang mga students sa bahay, sa mga students naman po pa, ano dapat meron kami para siguradong safe kami during lindol at pagkatapos nung lindol? So, kahit ako na lang sumagot sa... Sir, eto sir. Sa go bag, kailangan ng laman ng go bag ay potable water, hygiene kit, Okay. Medical kit, then flashlight. Kung may whistle, mas maganda. At saka rope. Kung kailangan i-rescue, kailangan may rope din. Ayan. And of course, yung iba pang mga pili ng inyong mga guro, ng inyong mga para sa safety ay kailangan isinusulat nyo at kailangan memoryado nyo at nagawa nyo na. Ay kailangan na nating i-wrap muna kasi nga umuulan na ngayong oras na ito. Maraming salamat po, Sir Manuel, at maraming salamat po, Sir, sa inyong pagbibigay ng impormasyon at asiste sa ating mga estudyante. Love Tony Pet.